Hello guys! So sa eskwelahan, isa sa mga activity ng mga bata ay yung gumawa ng journal o pagsusulat or letter composition or writing composition. Hindi na ito. Naalala ko kasi nung first year high school so yun nga, pinapasulat tayo ng journal na yan, yung writing composition. Isang sulat ang tumawag ng pansin ko. Itong sulatin na to ay ginawang activity sa school ng mga bata. Ages 12 to 13, yan yung first year or yung tinatawag natin ngayon na grade 7. Yan yung first year high school kasi yun yung mas alam natin sa level. Nagre-record ako. So, yun nga. Pinagawa sila ng letter writing. So, itong letter writing na to is about their Christmas vacation. Yung pagka-resume nila, pagbalik nila after the vacation, ito yung activity ng English teacher nila na sumulat kayo ng inyong karanasan tungkol sa nangyari sa inyo nung nakaraang Pasko. By chance, nabasa ko yung isa doon sa mga sulat. Grabe ang tawa ko, guys. Sorry doon sa bata. Hindi ko naman siya papangalan, para bigyan naman siya ng kahihiyan. Grabe kasi yung pagkakasulat ng karanasan niya. Yung letter writing niya, yung pagkakasulat niya doon sa kanyang journal ay sobrang tumawag ng pansin ko. Dahil hindi ko nang inakala na isang first year dumating ka na sa high school ay ganun pala magsulat yung ibang mga bata. Nakakalungkot isipin na ganun pala sila magsulat. Yung iba yung hindi pa sila bihasa. Hindi mo naman ini-expect yung sobra, pero nakarating na kasi siya sa high school, ibig sabihin graduate na ng elementary, tapos ganito yung sulatin niya. So, isi-share ko sa inyo yun dahil hindi naman para pagtawanan lang natin siya o husgahan natin siya, dahil gusto ko rin bigyan ng pagtatama or correction para malinawan yung ibang mga mag-aaral kung paano bang gagawin yun sa pagsusulat ng journal o composition o paano ba tinutuwid yung mga grammar na yan. I'm not very good in English also, but I will try my best para i-share sa inyo yung paano yung pagsusulat ng tama. So, anyways, ito yung kanyang sulat. My vacation. Experience is a bakasyon. Is Christmas and New Year. A Christmas is a give me a money, a mother and father, and ninong and ninang. A money a buy the bite, and I'm so happy. And the New Year is a eat at food, many food, and the swimming and happy. So, una yung title, we always write the first letter of the word in capital letter. At yung vocation siguro typo na lang. Maaring nagmamadali siyang magsulat. Next, a experience. A and an are articles. These are indefinite articles used to identify a noun. We use the article a followed by a word starting with consonants. We use article and followed by a word starting with vowels. So, it should have been an experience. Nonetheless, guys, kahit gumamit siya ng an, magiging grammatically incorrect pa rin. So, siguro ang gusto niyang sabihin is my vacation experience on Christmas and New Year. Period. So, itong a Christmas mali, itong give me mali, at dapat gumamit ng mga punctuation ng comma and period. Sa verb, kapag nagkakwento tayo, always in past tense kasi nangyari na. So, nire-write ko itong sulat na ito.